Ngumiti siya. Mahal kita, Hunter. Mahal na mahal kita, soon-to-be asawa ko. Hinalikan ni Hunter ang kanyang mga labi bago nito hinalikan ang kanyang noo at niyakap siya ng mahigpit. I love you, Mrs. ko. Nito, and I can't wait to marry you. I can't wait to call you mine forever. Ti amo. And I can't wait to marry you, my love. Excited na ako. Gusto ko sa lalong madaling panahon ganapin ang kasal natin. Anytime you want, darling. Ikaw ang masusunod. Kung gusto mo, bukas agad. Napahagikik siya dahil sa sinabi nito. Oh, come on. Huwag mo akong hahamunin, mahal ko. Hindi mo alam, sabik na akong maging asawa ka. Tumawa na rin ang pagak si Hunter. Hindi kita hinahamon, Mrs. ko. I'm just telling you na pwede naman natin gawing mas mabilis. Maya-maya'y kumalas siya sa yakap nilang dalawa. Ganyan ang mataman ang mga mata nito. Ngumiti siya rito kasabay ng pag-angat ng kanyang isang palad at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Kausapin muna natin si Daddy Arthur, si Mami Josephine, pati si Nanay Miranda. The day after tomorrow, pwede na tayong magpakasal kagad, kahit sawis muna. No, mabilis at mariing saad ni Hunter. Mrs. ko, this is our first ever wedding. Ayoko sawis. Gusto ko sa simbahan agad. I know that is your dream, the church wedding. So hayaan mo kong ibigay sa'yo ang pangarap mong kasal. Muli siyang napangiti. Kinikilig siya ng sobra sa mga sandaling yun. Yeah, he's right. Pangarap nga niya ang church wedding. Pero kasi mahal ko, mahaba-haba ang preparation kapag church wedding. Kulang ang 1-2 linggo para matapos ang lahat. Baka nga kulang pa rin ang 1 buwan. Pagpapaliwanag niya rito. Nangunot ang noo nito. Ganun ba yon? Tumango siya. Yeah, aniya. So okay lang ba sa'yo na sawis muna mo tayo? Then after that, church wedding na? Okay, mabilis at walang pagdadalawang isip. Nasagot nito sa kanya. West and church wedding, that's okay. At least 2 beses ang honeymoon natin. Bigla siyang natawa ng pagak dahil sa sinabi nito. What's honeymoon po, nanay, tatay? Naagaw ang kanilang atensyon nang magsalita ang kanilang anak. Lumapit pa ito sa kanila. Kaagad naman itong kinaga ni Hunter at pinaupo sa kandungan nito. The meaning of honeymoon, son, is nanay and tatay will give you a new brother or sister. Paliwanag ni Hunter sa anak. Do you want one? Tanong pa nito. Bigla namang nalaki ang mga mata ni Sabdiel. Really po? Pwede po akong humingi ng baby sister or baby brother? Yeah, sagot ni Hunter. Si Mabel naman ay nakangiti lamang habang nakatingin sa mag-ama niya. Ilan bang gusto mo? 1 baby sister and 4 baby brothers. Para po may baby princess kami. Tapos kami po na mga kuya niya ang mga protector niya when we grow up at may magbubuli po sa kanya. Mabilis namang napatingin si Hunter kay Mabel. Malapad ang ngiti nito sa mga labi at nagtaas baba pa ang mga kilay. Inismira naman ito ni Mabel. Did you hear that, Mrs. ko? Nanunod yung tanong pa nito. Langga, hindi naman ganun kadaling gumawa ng baby. Niya. Nang sa halip ay balingan niya ng tingin ang kanilang anak. So, hindi pwedeng isabay si baby sister at baby brother. Okay po, sagot naman ni Sabdiel. How about baby brother po? Muna, ngumiti siya nang magtama ulit ang paningin nila ni Hunter. That's fine, Anya. But 4 baby brothers po, nanay. Then your next honeymoon with tatay, baby sister naman po. Napabunghalit bigla ng tawa si Hunter nang masira ang mukha ni Mabel dahil sa sinabi ng kanilang anak. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim at napairap sa nobyo. Don't worry, son. Nanay and tatay will give you baby brothers. Really po, tatay? Psst, hindi pa sure yun, anak. Mabilis na saad niya. Tumawa naman si Hunter. Ikaw talaga, huwag mo nga tuturuan ng kalokohan ang anak mo. Hindi ko tinuturuan ng kalokohan ang anak natin, Mrs. ko. Dinig mo naman na siya mismo ang nagsabi ng ganun, hindi ba? So we need to grant his wish. Napasimangot siyang muli. Kalokohan talaga
nitong irog niya pero hindi naman niya aminin. Natutuwa at excited din naman siya na masundan na rin si Sabjel. Sana nga ay makabuo pa sila ni Hunter. Well, she's 33. Kung magkakaroon pa man sila ng second baby, baka hanggang doon na lang at hindi na madadagdagan pa dahil nagkakaedad na rin siya. Kaya, mamaya pa lang misis ko, simulan na natin. 5 babies pa ang kailangan nating gawin. Mabilis niyang tinakpan ang tenga ng kanyang anak at pinandilatan ang binata. Mahal ko, nandito ang anak natin. Kung ano-anong sinasabi mo riyan, ngumiti lamang ito sa kanya. I love you, misis ko. Salip ay saad nito at hinilagan ang kanyang mga labi. Napangiti na lamang din siya. Mahal din kita. And I love you both po, anang Sabjel at ipinulupot ang maliit na mga braso sa liig ng magulang nito. Oh God, I'm so happy for the both of you. Niyakap ni Josephine nang mahigpit si Mabel. Maluha-luha pa ang ginang. Labis ang sayang nararamdaman sa puso nito ngayon dahil sa magandang balita na sinabi ni Mabel at Hunter. Nasa bahay na ng binata ang mga ito. Kanina bago sila umalis ng bahay ng nanay Corazon ni Mabel ay tinawagan na agad ni Hunter ang nanay Miranda nito at sinabing kailangan nilang makausap ang mga ito. Kaagad namang dumating doon si Miranda, Josephine, kasama nito ang asawang si Arthur. Oh, I'm so happy right now. I'm sorry, Iha, kung naiiyak ako ngayon. Saad pa nito. Napangiti naman ng malapad si Mabel. Pagkuway, pinunasan ang mga luhang masaganang naglalanda sa pisngi ng ginang. Okay lang po, masaya rin naman po kami ni Hunter ngayon. Congrats, son. Si Arthur na tinapik pa sa balikat ang anak bago niyakap din ito. Thanks, Dad. Masaya rin ako para sa inyong dalawa. Maging si Miranda ay maluha-luha rin sa labis na saya. Niyakap din nito ang anak pati si Mabel. Hinalikan pa sa magkabilang pisngi. Thank you po, Nanay Miranda. Nakangiting saad ni Mabel sa ginang. So when is the wedding? I'm so excited for your wedding day. Anang Josephine. Inalalayan muna ni Hunter ang dalaga na makaupo sa mahabang sopa. Gusto ng asawa ko na sa West na muna kami magpapakasal. Bukas, while we are preparing for our church wedding, si Hunter ang nagpaliwanag sa mga ito. Bakit dadaan pa sa huwis, anak? Tanong ni Miranda. Hindi na po kasi makapaghintay ang asawa ko na maikasal kami, Nay. Natatawang saad ni Hunter at binalingan pa ng tingin ang nobyo. Kinindatan nito ng bahagya si Mabel. Bahagya naman niyang kinurot sa tagiliran si Hunter. Nag-init din ang kanyang pisngi dahil sa pagkapahiya niya. Baka kung ano na lamang isipin sa kanya ng mga ito dahil sa sinabi ng kanyang irog. Tumawa naman ang tatlong matanda. Just like your mom before, anang Arthur, at binalingan din ng tingin ang asawang si Josephine. Siya rin ang apurado na maikasal agad kami noon. Nakangiting umismid naman sa asawa si Josephine. Paano naman kasi maraming umaaligid sa'yo noon? Hindi ko naman hayaan na mapunta ka lang sa iba, ano? Ang tagal kong hinintay na maging tayo. Tapos mawawala ka lang din sa akin. Mas maganda na sigurado akong sa akin ka na uuwi pagkatapos ng mahabang araw. Napangiti siyang bigla dahil sa sinabi ng ina ni Hunter. Oh yeah, yun din ang nasa isipan niya. Although sigurado naman siyang sa kanya na talaga uuwi si Hunter pagkatapos ng araw-araw nitong trabaho o kung saan man ang mga lakad nito, pero gusto lamang niyang maging matibay ang karapatan niya rito. Gwapo si Hunter, hindi man niya nakikita lahat, pero alam niyang marami ang nagpapantasya rito. Kagaya na lamang niya noon, alam niyang marami ang may lihim na pagtingin sa irog niya. Alam niyang maraming babae ang nagpapalipad hangin dito, kaya gusto lamang niyang bakuran agad ang binata. Tama rin naman ang sinabi ni Josephine, ang tagal na panahon na ng kanyang hinintay para lang magkabalikan silang dalawa, tapos mawawala lang ulit ito sa kanya. And besides, mahal mo naman, ano kaya pumayag ka rin sa gusto kong mabilis na kasal, dagdag pa ng ginang. Tumawa na lamang ng pagak si Arthur. Yeah, huwag kang mag-alala, Iha. Kami na ni Josephine ang bahalang tumulong sa iyo para sa preparasyon ng kasal niyo ni Hunter. Nakangiting saad naman ni Miranda.
Marami akong kakilala at magagaling na wedding planner. Iha, kakausapin natin sila the day after tomorrow. Bukas ay sa West muna. Anang ginang, tawagan mo honey mamaya si Kumpadre Benetis para agad na maikasal bukas ang mga batang to. No problem honey, ako nang bahala ron. Thank you dad, Anang Hunter. Thank you po sa tulong nyo. Wala kayong dapat na ipagpasalamat sa amin, Iha. Besides, kami dapat ang magpasalamat sa inyong dalawa dahil hindi lamang apo ang ibinibigay nyo sa amin, kundi isang maganda at masayang pamilya. Anang Josephine, oh God, I still can't believe it na matutupad na ang matagal kong ipinapanalangin. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Iha, para sa anak ko. You are the perfect woman for my son at sobrang kaligayahan ko ngayon dahil sa wakas ay nagkabalikan din kayong dalawa. Muli siyang napangiti ng malapad dahil sa mga sinabi ni Josephine. Maya-maya ay naramdaman naman niyang ipinagsalikop ni Hunter ang mga palad nila. Pasuyo yung pinisil ng binata bago siya hinalikan sa noo. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa mga plano nila para sa kanilang kasal at lahat naman ng gusto niya ay sinang-ayunan ni Hunter. Suportado rin sa kanila ang tatlong matanda. And money is not a problem. May malaki na rin siyang naipon dahil sa restoran niya sa Italy. At si Hunter, mayaman ang binata. Kaya wala raw magiging problema kahit malaki ang gastusin nila para sa kanilang kasal. Pagkatapos ng mahaba nilang pag-uusap, ay ipinagpaalam naman ng mag-asawang Josephine at Arthur na kung pwede ay isasama na muna ng mga ito si Sabjel. Ayon sa dalawang matanda ay namimiss daw ng mga ito ang apo kaya gusto munang ipasyal sa mall. Pabor naman si Hunter sa sinabi ng mami niya. Paano? Masusulo na naman ito ang dalaga. Mahal ko, tawag niya kay Hunter habang nakaupo siya sa gilid ng kama at naglalagay ng lotion sa kanyang binti at hita. Ang binata naman ay naroon sa tapat ng closet nito at naghahanap ng damit na pamalit katatapos lamang nilang maligo. Siya ay nakasuot pa ng malaking roba habang nakapusod ng towel ang kanyang buhok. Yeah, Mrs. ko, bahagyang lumingon si Hunter sa kanya. Ibibenta mo ba talaga itong bahay na to? Tanong niya. Biglaan niya kasing naalala ang sinabi nito nang makaraan tungkol sa balak nitong pagbibinta sa bahay na yun. Hindi agad sumagot si Hunter. Sa halip ay sinuot muna nito ang puting round neck at t-shirt bago naglakad palapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Kinuha nito ang lotion na hawak niya at siya mismo ang naglagay nito sa balat niya. Yeah, why are you asking, Mrs. ko? Tinitigan niya ng mataman ang binata. Maya-maya ay nagpakawala siya ng banayad na buntong hininga. Bakit mo ibibenta? Tanong niya ulit. I want to buy a new one. Luma na kasi ang bahay na to. Bago pa naman ah. Parang ngang hindi lumipas ang mahabang panahon kasi ganun pa rin ang itsura simula ng huling punta ko rito. Anya, huwag mo nang ibenta mahal ko. Dagdag pang saad niya. Kunot ang noo na nagtaas ng mukha si Hunter at tinitigan siya nito. Why? Nanghihinayang ako mahal ko. Saka, ibibenta mo ito? Marami tayong naipon na memories dito noon, hindi ba? Bumuntong hininga na rin ng malalim si Hunter at sinarado nito ang bote ng lotion at itinabi sa gilid ng kama. Pagkatapos ay hinawakan sa kamay ang nobya. Kung ibebenta mo to, ako na lang ang bibili para at least mababalikan ko pa rin ang mga alaala natin dito noon. You know, dito nag-umpisa ang lahat. Saksi ang bahay mo na ito kung paano kita minahal, kung paano nahulog ang damdamin mo para sa akin dati. Dito sa bahay na to, nag-umpisa ang relasyon natin. Saksi ang bahay na to sa lahat ng masasayang alaala na ginawa natin. Although may mapait na alaala rin naman, pero ayos lang. Sa bahay na ito rin ang unang beses at buong pagmamahal na ibinigay ko sa iyo ang sarili ko, kaya may Sabjel tayo. Ayoko naman na mawala ang mga alaala na yun kapag iba na ang may-ari sa bahay na ito. May bahid ng lungkot na saad niya sa binata habang mataman siyang nakatitig sa mga mata nito. Sa akin mo na lang ibenta, mahal ko. Bigla namang napangiti si Hunter at mabilis na kinintala ng halik ang kaawang niyang mga labi. I love you, anito. Okay, sige. Dahil sa sinabi mo naman na wag kong ibenta, di wag nang ibenta. Anya, yeah.
You are my boss now, kaya ikaw ang masusunod. Napahagikik na siya ng tuluyan. Kumilos siya sa kanyang pwesto at paharap na umupo sa kandungan nito. Pinulupot pa niya sa liig nito ang kanyang mga braso. Walang paalam na hinalikan niya rin ito sa mga labi. Pagkatapos ay sa pisngi. Salamat, mahal ko. I love you. I love you too. Nito. Pero bumili ako ng bagong bahay natin. So, sana okay lang sa'yo, misis ko. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kailan? Kahapon lang. Ipinaasikaso ko na rin kaagad kay Mimi. Dapat hindi ka na bumili, mahal ko. Okay pa naman ito eh. Dapat inipon mo na lang pera mo para sa anak natin. That's okay, misis ko. It's just a money. Kahit naman bumili ako ng ilang bahay, secured na future life ng panganay natin. Even our next babies. Seryosong saad nito sa nobya. At isa pa, dito pa rin naman tayo titira kung yun ang gusto mo. Then, gagawin na lang nating honeymoon place ang bagong bahay natin. What do you think? Nagtaas baba pa ang mga kilay nito at ngumiti ng nakakaloko. Kunwari ay inismira naman niya ito. Ikaw talaga, ang kapilyuhan mong yan, hindi ka na nagsawa sa akin. Mabilis na muling bumuntong hininga si Hunter. Pagkuway hinaplos-haplos ang maliit niyang bewang, maging ang kanyang likod. Sinuyod nito ng tingin ang kanyang muka, pababa sa kanyang liig at dibdib. Kinagat nito ang pangilalim niyang labi at muling nagtaas baba ang mga kilay na magtagpo muli ang mga paningin nila. Kumindat pa ito. You know, Mrs. ko, you're just like a wine. Banayad na naglandas ang isang palad nito sa braso. Hanggang sa marating nito yun ang kanyang liig. Hinawakan nito ang kanyang batok. Habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Dagdag pa nito. Bigla siyang napangiti ng malapad kasabay ng pag-iinit ng kanyang muka dahil sa sinabi nito. Oh God, kakaiba talaga itong irog niya kung bumanat. Ano ba yan? Naglalambing ka na naman para mag-make love tayo o bumabanat ka lang talaga. Both, misis ko, naglalambing tapos bamanatan. Napabunghalit tuloy siya ng tawa. Wala naman ang anak natin eh. Samantalang, malapad ang ngiti sa mga labi ni Jess nang dumating ito sa Liquor Palace. Nakataas pa ang noo nito habang naglalakad sa labi hanggang sa marating nito ang kinaroroonan ng elevator. Get out! Nakataas ang isang kilay na saad nito sa mga empleyado ni Hunter na naunang sumakay sa elevator nang hindi naman agad kumilos ang mga taong naroon sa loob. Isa-isa itong tiningnan ni Jess. Habang seryoso ang mukha at nasa ere pa rin ang isang kilay. Namewang pa ito. I said get out! I will ride first. Alone. Mariing pang saad nito ulit. Nagbulungan naman ang mga empleyado ni Hunter. Saka muling lumabas ng elevator. Muli nagtaas ng noo si Jess nang pumasok na ito roon. Akala niya kung sino siya rito. Naiinis na saad ng isang babae nang sumara ng pinto ng elevator. Nako, umanda siya dahil ang dinig ko kay Mimi, nandito na raw ulit si Mama Belle at nagkabalikan na raw sila ni Sir Hunter. Matatapos na rin ang ambisyon niyang maging girlfriend ni Sir Hunter. Hindi naman sila bagay. Saad nitong ng tatlong babae nang bumukas ang pinto ng elevator,